Nandito na. Oh my God. Ayan, ang sarap nito mga kaibigan. Nag-testing na ako, nagluto dito. According to instruction. 3 cups of rice, tapos tatlo yung tubig. Oo. Maganda daw yung luto, sabi ni Jeff. Natikman ko na rin maganda. Ang sarap, parang ano. Parang may ano siya. Yung... Ayan, mag-unboxing daw yung aking mahal na asawa. Nawawala yung stress ko eh. Parang nai-stress ka ah. Oo, medyo nai-stress ka, okay. So, pwedeng tulungan kita. Paano kita matutulungan sa stress mo? Huwag ka lang magsalita. Tulong na yun sa akin. Walang maraming salita. Huwag na lang ako magsalita, yun ang malaking tulong. Okay, sige. Talent naman nating mga Pinoy yun, di ba? Yung nagkikipaghalubilo sa kapwa. Magaling tayong makibagay sa kapwa, di ba? Yun ang last money ko. Hindi ko alam, mga kaibigan, na scam para yun. Hindi ako nag-research, hindi ako basta nagtiwala lang ako. In-scam ako. Ayun, sabi ko sa sarili ko, never again. So yun ba yung mga bagay-bagay na habang bata tayo ay dapat kailangan pag-isipang mabuti at pag-aralan mabuti yung mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa mga investment sa pera, ganun. Kasi noon grabe, bumagsak yung mundo ko noon. Ang takaw-takaw ng itsura ko pag itong linagay ko dito. Kahit totoo. Tizin Zuleka, abasya! Mga kaibigan, mag-short break tayo. Sa short break muna. Ay, nako! Friday ngayon at mga kaibigan, syempre, sandali mag-iisip ako ng paraan para makapag-vlog tayo. Saan ko kaya ilalagay yung ating, ano na yan? Yung ating camera. So, dito na lang mga kaibigan. Dito. Basta ilagay na lang natin ng ganito. Sana hindi tayo hindi tayo malaglag dyan. Pero kailangan ko pa rin ng ano kaya ilalagay ko dyan para hindi siya malaglag. Malaglag yung camera natin. Ito na lang. Ito na lang mga kaibigan para hindi siya malaglag. Sana hindi siya malaglag. Mga kaibigan, ang oras na po ngayon ay mag-alas 11 na ng at hindi ko na makayanan to mga kaibigan. Mag-snack lang tayo, no? Si Mrs. nandun pa sa bahay, nagtatrabaho pa rin, no? At pagkatapos nito mga kaibigan, umuwi tayo. Babalik pa ako sa trabaho tapos uuwi tayo. Ay nako, mag-isa na naman ako mga kaibigan. Friday, mag-isa na naman ako. Kaya siyempre kailangan gawin lahat ng dapat gawin na trabaho. Yung mga colleagues ko nandun sa ibang lugar, bakasyon, yung isa may sakit. Ay nako, dito naman ako lang mag-isa. Kaya yun, gusto ko sanang umalis ng alas 11 at bukas, Sabado, kailangan may asikasuhin din ulit ako. At saka sa Sunday, siguro sa Sunday pupunta rin ako dyan. Marami tayong trabaho mga kaibigan, pero kailangan natin gawin yung ating responsibilidad. Diba? Ganun lang yun. Dahil binabayaran po tayo, no? Na gawin yung trabaho natin, no? Kasi mga kaibigan, ako noong kabataan ko't pabanjing-banjing ako, hindi ko siniseryoso yung mga trabaho na yan. Dito lang ako talagang nagseryoso, no? At ginawa yung dapat gawin, no? Kaya yun,
dito ko rin na tutunan yung disiplinahin yung sarili ko, mga kaibigan. Malaki din yung pasasalamat ko dito. Mga mentor ko noon, yung mga kaibigan ko, yung mga teacher ko. Tinulungan rin nila ako, mga kaibigan, no? Itinuto yung mga bagay na dapat kong gawin. Kasi ako wala akong kaalam-alam noon paglapag ko dito. Ginagawa ko yung mga ginagawa ko ay mali pala. Kasi yun ang nakasanayan ko sa Pilipinas, di ba? No? Hindi lang sa mali, kundi nagsasayang lang ako ng oras na, ewan ko. So, yun. Malaking bagay na na yun bang nakipag-socialize ako sa kanila noon. Kasi kailangan ko yun eh. Ano yung mga sistema, kung ano yung mga dapat gawin. Ay naku, bata pa ako noon. 24 years old ako, mga kaibigan, nung pumunta ako dito. Wala akong kaalam-alam. So, malaking bagay na ako ay nakipaghalubilo sa mga taga rito. Para lang matutunan kong ano yung mga dapat gawin. Ganun, dapat. No? Kasi pag pumunta po tayo sa isang bansa, tayo po yung mag-a-adjust. Hindi po yung bansa ang mag-a-adjust sa atin. No? Yung mga, kung ano yung mga nakagisnan dito o yung mga ginagawa nila dito, i-adjust na rin yung sarili natin. No? At gawin yung mga dapat gawin at sundin yung batas nila. Irespeto natin yung kultura nila. No? Para, siyempre, yun naman ang gusto rin natin pagka may mga foreigner na pumunta sa atin sa Pilipinas. Diba? Ang gusto siyempre natin ay irespeto rin yung kultura natin at yung batas natin. Ganun lang yun, mga kaibigan. No? Mayroong mga tao rito na pumupunta na from outside, na kagaya ko po, na parang yung kultura nila gusto nilang i-apply dito. Hindi po pwede, siyempre. Yung mga nakagisnan nila doon sa lugar nila, ay hindi po pwede rito. No? Lalong-lalo na pag kalokohan. Hindi po pwede. So, yun, mga kaibigan. Makipag mag-adjust tayo sa lugar, makipaghalubilo tayo, at siyempre, talent naman nating mga Pinoy yun, di ba? Yung nagkikipaghalubilo sa kapwa. Magaling tayong makibagay sa kapwa, di ba? So ayun, kainin ko lang to. Uy, parang first time ko tong kainin. Donut. Ano tang? Strawberry ba to? Parang hindi ko malasaan yung lasa niya. Strawberry. See you later, mga kaibigan. Kita-kits tayo dun sa loob ng bahay. At syempre, nandito na tayo. Hello, Liam. Hello. Nandito na. Oh my God. OMG. Hello. Aha. Medyo kailangan bilis-bilisan ko kasi. Medyo bilis-bilisan mo kasi. Late na ako. Late ka na. Okay. Tignan nyo yan, mga kaibigan. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Ito po ay schnitzel, mga kaibigan. Schnitzel. Concentrated si Maria. Kamusta? Kasi, walang bakanti yan. Bakanti, baka masunog yung Oo. Tapos ito naman, mga kaibigan. Excited na ako. Talagang nag-concentrated yung ating Maria. Dumikit yung niya. Hindi dumikit.
Ilagay mo ulit sa ano? Ilagay mo ulit sa itlog. Ah, okay. Sige. Kamusta naman? Parang nai-stress ka ah. Oo, medyo. Medyo nai-stress ka? Okay. So, Parang pwedeng hindi tulungan masunog kita. yan. Paano kita matutulungan sa stress mo? Huwag ka lang magsalita. Tulong na yan sa akin. Walang maraming salita. Huwag na lang akong magsalita. Yun ang malaking tulong. Okay, sige. Ang problema nga lang, mahal, hindi ko mapipigilan yung sarili ko na hindi magsalita eh. Ay nako, pero ayos lang. Yung trabaho mo. Okay lahat? Okay. Oh. Talaga. Tayo naman mga kaibigan ay ayun. Nandito pa rin tayo mga kaibigan. Parang uumpisan ko na yata ano to ah. Parang ano pa siya? Uy, tuyo na to ah. Yung red. O, tuyo na rin. Yung green. Tuyo na rin. Black. Tuyo na rin. Blue. Tuyo na rin. Pero parang wala pa akong motivation. No? Sige, magpalit muna ako ng damit, mga kaibigan, no? Maano daw, mga kaibigan? Ito, manghang talaga. Maanghang. May ganito kasi na walang anghang. Pero itong, tikman mo nga. Baka may, ito manghang, hindi ko nakakain. Grabe. Hindi mo makakain. Masarap pa sana ito. Yan. Maanghang. Lahat siguro, ano? Sili talaga to. No? Ang lalaki naman nito, mahal. Ay, ganyan naman talaga. Oo. Pag kinuha ka to, baka... Yung mga order pa sa ano, kasing laki ng plato, di ba? Oo. Baka parang ano ako eh. Ang takaw-takaw ng itsura ko pag itong linagay ko dito. Kahit totoo. Masarap pa sana ito. Maanghang siya, mahal. Sili talaga. Oo, sili talaga. Kung yung sana ano, yung wala tayong vegetable. Wala vegetable. Ito, pwede naman. Kaunti lang ang kainin mo. Maanghang yan para sa'yo. Mahal. Ito rin. Pero sa'yo, masarap. Masarap yung ano mo. Yung nag-alanganin nga ako. Baka hindi naluto yung mga iba sa loob. Oh. Kasi sa ibabaw, ano na, parang brown na. Sa loob, baka luto. Pero luto naman yun. Ano ito? Ketchup? Ketchup? Gusto mo? Oo. Nasaan yung ketchup? Ay, wala na. Ah. Kaya pala wala. Nakahanap ako kanina. O yung last kasi, binigay ko na kay Liam. Kaya pala. Okay na. Kag-spritz tayo ha? Hindi. Buti pa lang itong ano niya. Tama na. Tama? Wala na akong ketchupin mo yan. Lasang ketchup lang. Masarap naman yung ketchup. Ano? Ano ba? Ano? Sabi ko, masarap siya. Pero masarap yung itong ginisa mo to. Oh, masarap nga pero mahal mo lang. Maangang siya. Kaya yun, sayang. Dunkel green. Yung dark green, walang anghang.
Ah, Ito, yung light green may anghang. Ito ka, ano kami? Kakakake bekommen. Ano das denn? Von wo? Heute war es so anstrengend und stressig. Das hatten wir lange nicht mehr so was. Das hat mich richtig auseinandergenommen. Ah, das ist aber ein schöner Reisparfum. Ich habe ihn jetzt probiert. Ich habe eine falsche Lieferung. Ich wollte ja den grünen, die haben mir den geschickt. Boom. Ito wala. Yung dark green wala. Walang ahang. Yeah. Wala ano? Hindi masyado ano? Wala. Die sind so lecker, aber scharf. Du dürfst die hellgrünen nicht essen, die sind scharf. Okay. Nur dunkel, schmeckt. Okay. Probieren. Probieren. Pinagpapatuloy ulit natin itong pinipinta natin. No? So, habang tayo po ay nagpipinta, magkukwento tayo, no? Ayan. Di ba? Ay, nako, ang sarap ng feeling. Mag-isa lang kasi ako mga kaibigan, sina Mrs., sina Kamya, nandun sila sa syudad, no? At kanina naman ay natulog po ako mga kaibigan, no? So, gumising ako, at yun, sabi ko, gusto ko sanang pumunta dun sa ano? Sa art shop, pero sabi ko, saka na lang, kasi nakita ko to, tuyo na ito, kaya kailangan ipagpatuloy ko ulit, no? Ayan, di ba? Kahit na naggaganito-ganito lang tayo, nawawala yung stress ko eh. Di ba? Masarap siya sa pakiramdam, mga kaibigan. At yun bang, habang ginagawa ko ito, para bang nag-iisip rin, nakakapag-isip, no? Tapos mag-isa ko pa, no? Wala akong kinukulit. So, yun. Try nyo mga kaibigan, try nyo gawin yung mga gustong-gusto ninyong gawin. Pero, hindi nyo magawa dahil wala kayong oras. Bigyan nyo ng oras kasi mga kaibigan, para bigyan nyo ng oras para hindi kayo ma-stress ng ma-stress. No? Kahit na sabihin natin, kasi nung una ako, magtrabaho na lang ako at kumita ng pera. Yun ang talagang mindset ko noon nung nag-abroad ako nung unang-una, no? Magtatrabaho para kumita ng pera, no? Hanggat naapektuhan yung kalusugan ko, may kinita nga akong pera pero useless naman, di ba? I mean, parang hindi ko pwedeng maisabay eh. Bumigay yung katawan natin. Di ba? Okay. Di ba? So, ang ginagawa ko rito para lang inuulit ko yung background painting niya para mag-appear yung figures. Para bang ganun. Diba? Para, halimbawa, ito, mag-appear siya. Parang iilaw siya, parang ganun. Hindi ko alam kung tama yung explanation ko. Basta. So, yun mga kaibigan, tayo. Kahit pa paano, kagaya ngayon, mag-isa ako. Hindi ako nagbablog. Sabi ko, ipagpatuloy ko tong, itong ginagawa kong painting. Diba?
So, ilang taong kaya gagawin ko tong painting na to, no? Oo, pagka mahilig kayo sa art, kahit na ganun-ganun na lang yung brush ninyo, maganda sa pakiramdam. Parang kapag nag-basketball tayo, di ba? Pagkatapos ng basketball, pawis na pawis tayo, pagod yung katawan, pero maganda yung pakiramdam natin. Parang ganun din. Diba? Ganun din ang feeling niya. So, yun mga kaibigan. Subukan nating ibalanse yung ating buhay. Lagi ko tong sinasabi, gawin nyo lahat para umasenso kayo, pero huwag po nating kalimutan yung ating kalusugan. No? Ganun lang yun. Ma-realize lang natin yan pag matanda na tayo. Pero pag very young pa tayo, na may kasabihan nga dito yung on doom. So, ibig sabihin nun, pag i-translate ko yun, young and dumb. Pag sa Tagalog, syempre, habang bata ka ay isa kang tanga. Parang ganun ba? Yung kasabihan dito. Hindi naman literal na tanga ang ibig sabihin nun, no? Yun bang pag young age kasi, mabilis tayong magdesisyon no? Kung gusto natin gawin yung ganito, ganyan, desisyon ka agad, gagawin ka agad. No? Ganun yung ginagawa ko nung mga 20s ako. Hindi ko masyadong pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. Mali na pala yung ginagawa ko. Saka ko na lang ma-realize na pag nagsasuffer ako ng consequence, pag pinagbabayaran ko yung consequence, yung pagkakamali ko, saka ko na lang maisip na sana pinag-isipan kong mabuti. Ibig sabihin, pag may isang bagay na kailangan ng desisyonan at importante sa ating buhay, ay hindi ka agad didesisyonan. Kailangan palang pag-isipan mabuti, no? Diba? Kagaya nung i-share ko to, no? Merong isang online business noon, online na nag-aaral ako noon mga kaibigan. Siyempre, nag-iipon-ipon din ako, nagsa-sideline ako mga kaibigan, no? Tapos, may gusto kong kumita sa internet kasi nagbo-boom yung internet, umuuso yung mga online business noon. So, meron akong nakitang na mag-invest ka. No? So, nag-invest ako ng €250. Sa ngayon, pag i-convert mo yun, mga mga 12 plus 15,000. 15,000 pesos. Nung mga panahon na yun, siyempre ako'y walang-wala rin. Ipon ko yun mga kaibigan, no? Siyempre nag-aaral ako, tapos nag-sideline ako, nagtatrabaho ako sa weekend, no? Tapos nainganyo ako. Siguro mga ako doon mga 25 or 26 years old. Sabi ko, sige. Ko kaagad sa bangko. Yun ang last money ko. Hindi ko alam, mga kaibigan, na scam para yun. Hindi ako nag-research, hindi ako basta nagtiwala lang ako. In-scam ako. Ayun, sabi ko sa sarili ko, never again. So yun ba yung mga bagay-bagay na habang bata tayo ay dapat kailangan pag-isipang mabuti at pag-aralan mabuti yung mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa mga investment sa pera, ganun. Kasi noon grabe, bumagsak yung mundo ko noon. Diba? Wala na nga akong kapira-pira. Tapos ganun pang mangyayari, di ba? So grabe, talagang sabi ko sa sarili ko, never na magtitiwala na ako sa internet. Hanggang ngayon, wala. No? Pag may mga sulat-sulat, mga internet, mga email, kahit na totoo, yun, hindi ko pa rin pinapansin hanggat may 10 ano bang tawag dyan? May 10 sulat na
pumunta sa akin o binigay sa akin na totoo yun, kaya sa kanila ako maniniwala, pero hindi pa rin ako ba yung nag-i-invest. Alam niyo mga kaibigan, yung hindi ako nagtitiwala pa rin. No? So sabi ko, never again. So yun, ang isang lesson na masasabi ko po mga kaibigan, dahil grabe yun eh. Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko yun kasi bigla akong nagtiwala kasi yun nga, bata ako at ang alam ko ay yun. Wala man lang yun bang, kasi kikita ka doon sa, kikita, tutubo yung pera mo. Wala man lang ganun nangyari, basta nawala. Tapos nung tinawatawagan ko yung kinulit-kulit ko, wala. Malaman ko lang, after how many months, na scam pala yun. The whole Germany. Diba? Grabe. Na-news pa ngayon eh. So, yun. Kaya, ay nako. Sabi ko, pagdating sa mga ganyan, hindi ako nagtitiwala. Tapos yung mga mga advertisement nila na makikita ka ng ilang milyon sa mga 6 na buwan, ganun, 1 taon, ay napaka-imposible naman yun. Diba? Kikita lang ng mga ganun ay yung nag-invest din ng mga 10 times. Halimbawa, kung gusto nilang kumita ng 1 milyon sa 1 buwan, di mag-invest sila ng 100 million. Pwede ba yun? 1%. I mean, 100 million, oo, 1%. Pwede pa. Pwedeng realistic. Pero yung mag-invest ka ng magkano yun, mga 10,000 pesos, tapos kikita ka ng 2 million pesos in 6 months or in 1 year, hindi ako naniniwala sa ganun. Yun ang personal lang na ko. Siguro pwedeng mangyari, pero para sa akin ay wala. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. So, mga kaibigan, yun ang kaya ako naikwento yun dahil naalala ko lang. Kasi masakit sa dibdib yung nangyari sa akin. Di ba? Mga taong walang-wala na nga at gustong kumita lang, hindi naman kriminal yung investment nga business. Di ba? So, yun, na-scam ako, kaya yun, masakit talaga yun. So, kaya yun, ngayon, wala akong tiwala, kahit anong klaseng basta galing sa internet, maniniwala lang ako kung sulat ng isang sangay ng gobyerno dito na may seal, o kaya ng isang abogado na may seal, may pirma, na original na pirma, saka lang ako maniniwala. Pero hindi ko pinapansin yung mga yan. So, yun ang sinasabi kong kailangan pag-isipan natin yung mga bagay-bagay na importante. Napaka-importante sa akin yung yung pera na yun. Walang, kasi napakalaking pera yun para sa akin noon. No? Ilang weekend kong pinaghirapan yun. Nag-construction. Diba? Yung trabaho ko sa construction, mga kaibigan, yung inuutos-utusan. Yung labor. Oo. So, siyempre, yung labor, yung pinakamababa yung sahod. Diba? Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, malaki ang labor. Pero kung dito ka namumuhay, ay siyempre maliit din yun. Diba? Kahit na sabihin mong kumikita ka ng araw-araw ng 5,000 pesos dito. Araw-araw, isang araw yun. Pero yung gastos mo naman sa isang araw ay 4,500 pesos. Kulang pa yun. Diba? So wala rin. Ganun po. No? So yun mga kaibigan, yun po yung gusto kong i-share. Kaya po ako nag-vlog kasi naisip ko lang na mag-sharing tayo habang ginagawa ko ito. At ditong banda pa, tapos nito muna. So pag-iisipan ko pa kung
matatapos to. May kulang pa dito eh. Dito sa harap. Parang hindi pa ako kontento dyan. No? So yan, yung never ending na ano natin. Siguro matatapos to kasi gusto kong umpisahan yung dalawa eh. Meron pa akong dalawang sketch. Kaya yun mga kaibigan. So, yan mga kaibigan. Mag-ingat po tayo, no? So, tapusin ko lang to. Tapos, siguro maya't maya ay nandyan na si na misis. Family time naman, di ba? Tapos bukas, hindi ko alam kung saan, anong lakad namin bukas. Parang may sinabi si misis na lakad kami bukas eh. Tanungin ko siya mamaya. Diba? Hello, ano kinakain mo? Kumakain ako ng pagmamahal. Amoy ko na yung chocolate. Chocolate. Kumusta lakad? Sandali grabe, masyadong mainit yung aking Damit mo. tigi. Oo. Pawis na pawis ako. Grabe. Kasi mainit naman sa labas. Oy, Kaya ganun? kahit light sana yung suot ko, pero grabe. Magpahinga ka muna. Ha? Ay, nako. Magpahinga muna kayo, ano? At tayo naman mga kaibigan. O yan si Boss Liam. Ayan yung ano natin. Hindi ko alam kung tapos na to o hindi. Tignan natin bukas pag nailawan siya ng natural light. Kasi pagka ganito, ewan ko. Kulang. So ayan mga kaibigan, no? Tapos isusunod natin ito. O kaya ito. No? Diba? Halos parehas sila sa isang inano ko pero they are telling a different story. Diba mga kaibigan? At ako naman ay tatapusin ko siyempre yung kape ko. Mag-unboxing daw si Maria. Oo. Kasi nag-order ako ng jacket ni Liam kasi kailangan niya ng jacket ngayong winter. Oh. Yung green, nasaan na yung green? Doon sa cabinet. Oh. Hindi natin naipakita yun. Naipakita siguro pero ano lang. Anong kulay naman yan? Green pala. Ay, brown. Green brown. Oh. Parang ang laki-laki naman yan. Parang kasya sa'yo ah. Ganito naman yung style nito. Maganda rin naman. I-try mo, parang kasya sa'yo ah. Yung isa kasi parang coat. Pero ito, kailangan isuot ni Liam para makita natin at i-compare natin. Ano mo, isuot mo. Tignan natin kung anong itsura pag nakasuot sa tao. Sige. Mag-model. Ay, kasya sa'yo, mahal. Oh? Bakit kasya sa'yo yan? Talagang malaki na yung anak natin, ano? Masik. Kung makapal yung sweater ko, hindi na kasya. Kasya yan kay Liam, ano? Oo, sige. Maganda naman. Parang ang kapal-kapal, talagang pang snow, ano? Oo, makapal nga eh. Tignan mo. Kasing, Ito, may oo. yung... Kasing kapal ng mukha ko, ano? Ito. Oo. Okay naman. Okay? Oo. Ay, maganda pagka ganyan para hindi siya lamigin. Ipasuot natin kay Liam at i-compare yung... it's either yung isa, Oo. dark. Anong kulay yung dark? Dark green, parang yung jacket ko na green na... Ito, mas gusto ko kasi yung light sana. Oh. Kasi para makita sila sa ano... Ah, pagka ano... Yung Pagkahanapin mo. sila. O nasa labas makikita Kasi sila. yun palaging madilim sa umaga. Pagpunta sila sa school, madilim pa eh. Oo. Eh kung yung suot mo eh itim, hindi ka na makita. Oo, sa kalsada. Hindi ka kahit gusto ko yung light color sana. Bakit ano? Bakit na madisgrasya ba yung mga bata o ano? Hindi para mas safety, para yung mga nagbabike or yung mga tao rin. Mga Na makikita sila. Kasi nagkukross naman sila ng street. Ay, oo nga no. Kasi di ba kung magdadrive ka tapos itim na itim yung suot yung Oo, di ba? di mo mapansin. Hindi Oo. mo sila makita. Oo. Madilim. Oo. Ganun din sa akin mga kaibigan. Pag nagdadrive kasi ako,
Talagang nanginginig ako pag nag-ano ako sa school. Ang daming mga bata, hindi mo alam kung biglang tatawid yung isang maliit na bata o ano. Kaya takot na takot ako pagka ganun, yung malapit sa school yung ano. So maganda yung idea ni Marian ng ano. Yung light. ano lang kung Ano? yung parang hell, sabi mo? Light colors. Color, kitang-kita lang yung dumi. Yun naman Oo. hindi maganda doon. Eh, kung sa ganitong medyo Okay lang yan, medyo dark na ito, ano. okay lang ano. Oo. Hindi masyadong dark at hindi yung light na light. Kasi kung sa light na light, kitang-kita yung mga dumi-dumi. Oo. Kailangan labhan palagi syempre. Oo. Mga bata yung gumagamit. Yung mga ano. Ay, oo nga. Kailangan ng rice. O, sige. Ayan, ang sarap nito mga kaibigan. Nag-testing na ako, nagluto dito. Oh. According to instruction. 3 cups of rice, tapos tatlo yung tubig. Oo. Maganda daw yung luto. Sabi ni Jeb, natikman ko na rin maganda. Ang sarap, parang ano. Parang may ano siya, yung malagkit. Oo, parang malagkit. Parang ibang bigas, pero yan yung the same na bigas natin. Same na ano. bigas, pero iba yung... Iba yung luto. Tapos, matagal ano. Yun, oo. 1 hour. Isang oras. Naka-regular. May mga iba't ibang mga yung pang hot pot or whatsoever. Oo, yung... Pero yung sa ganito na regular, isang oras. Sabi ko, tagal. Siguro slow fire niya. Kaya pala, iba. Ang sarap ng ano, luto. Tapos, makain lahat hanggang sa baba yung... Oo, walang hindi didikit. Oo, walang didikit. Tapos yung ano, tignan mo. Ito yung nasa baba. Medyo ano lang, pwede rin kainin. Kasi hindi masasayang. Diba? Hindi dikit sa kaldero. Masarap ano? Masarap naman. Okay. Ito naman yung ibang jacket. Kunin mo yung isa pag ano mo. Ito naman, mas mahaba, di ba? Hindi ko alam. Kunin mo yung isa at i-compare mo. Kasi parang coat ito, more, ano, iba yung... Parehas? Mahal? Parehas ba? Ay, mas mahaba yung isa. Oo, ito kasi coat na talaga. Parang mas malaki yung darker. Pwede. Ano? Kasi mas malaki ata yung... Pero parehas naman yung itsura. Walang mas maliit. Yan lang. Tapos size, tignan ko nga. Adi, Mas malaki pa yung size nito. Pero kung sa... isuot mo nga yung darker. Kung sa shop, depende yan. Sige. Tignan natin. Pwede ko nang gamitin. Ba't kasya yung jacket ni Liam sa'yo? Oo, bitin nga lang. Tapos makita mo naman na Talagang maliit ano. sakto. Sige. Mas maganda yung maliwan sa akin. Okay. Maganda rin ito. Ano, Jim? Oo, mas maganda ka. Mahal kaysa yung jacket na yan. Ladies and gentlemen.